Hallelujah, 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 Hallelujah. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasal, kamuan ko'y tularan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay naging sa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburalan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na ang mga alagad ni Jesus Nazareno ay lumapit sa kanya at nagtanong kung sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Maliwanag ang sagot ng Panginoon. Ang pinakadakila sa mundong ito ay yung katulad ng bata na may pusong marunong magpakumbaba. Kung sa kasalukuyang mundo ang tatanungin, itinuturing na dakila ang mayayaman
ang mga may matataas na posisyon, ang mga tanyag, at may mga kapangyarihan. Ngunit, masdan ninyo kung paano ito ipinaliwanag ni Jesus. Tumawag siya ng isang maliit na bata, pinatayo sa kanilang gitna at kanyang pinaliwanag. Ang sinumang nagpapakumbaba gaya ng isang bata, ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Maliwanag ang pahayag ni Jesus. Isang pusong nagpapakumbaba gaya ng isang bata. Ngayong araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, na kung saan tinataglay din niya ang isang pusong puno ng kababaang loob at pananampalataya sa Diyos. Si Santa Clara po ay galing at isinilang sa isang mayaman na pamilya sa Assisi. Taglay na niya ang yaman, ang ganda, ang mataas na katayuan sa lipunan. Lahat ng kwalifikasyon upang maging dalisay, upang maging dakila sa paningin ng mundo, taglay na ni Santa Clara. Ngunit nang marinig niya ang ebanghelyo at mabuting balita, naintindihan niya ang pananaw ni Kristo. Napagtanto niya ang tunay na kadakilaan ay wala sa pagmamataas, kung hindi sa pagpapakumbaba. Uulitin ko po, napagtanto ni Santa Clara ang pananaw mismo ni Jesus Nazareno, na ang tunay na kadakilaan ay wala sa pagiging mataas, kung hindi sa pagpapakumbaba. Kaya't anong ginawa ni Santa Clara? Sa murang gulang, edad na 18, iniwan ni Santa Clara ang kaniyang magarang pamumuhay. Iniwan niya ang palasyo na kanilang tahanan. Ginupit ang kaniyang magandang buhok. Isinuot ang simpleng damit abaka. Pinili niyang maging tulad ng isang maliit na bata sa harap ni Jesus. Walang ari-arian, walang pinangahawakang pride, at buong puso lamang umaasa sa awa at kagandahang loob ng Ama. Kaya nga nang itatag niya ang kaniyang monasteryo sa San Damiano, tinawag niya at ang kaniyang mga kasama ng kanilang mga sarili bilang mga poor ladies or poor clares o mahihirap na kababaihan. Pinalaya ni Santa Clara ang kaniyang puso sa mga bagay sa mundo upang maging malaya siyang kumapit tanging sa pagmamahal at awa ng Diyos. Sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, isinalaysay ni Jesus ang talinhaga tungkol sa nawawalang tupa. Sinabi niya, kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa sa mga ito, hindi ba't iniiwan niya ang 99 sa kabundukan upang hanapin ang iisang naliligaw? Ipinapakita rito na ang puso ni Jesus Nazareno ay punong-puno ng awa at habag. Sa paningin ng mundo, ang isang maliit o isang naliligaw na tupa ay walang gaanong kahalaga. Ngunit sa paningin ng Diyos, ang bawat isa sa atin,
gaano man kadukha, gaano man kababa, o gaano man kalaki ang kasalanan, ay may walang pantay na halaga sa puso ng Diyos. Mga kapatid, habang pinagninilayan natin ang Ebanghelyo at ang buhay ni Santa Clara, dalawa ang hamon na ibinibigay sa atin sa araw na ito. Una, magkaroon tayo ng pusong tulad ng bata. Ang bata, marunong magtiwala ng buong buo sa kaniyang magulang. Minsan po sa ating buhay pananampalataya, masyado tayo minsan nagmamarunong. Minsan tayo ay nagmamatigas. Minsan din puno ng pride. Tinatawag tayo ni Jesus na ibaba ang ating mga pride, matutong magpakumbaba at buong pusong magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ikalawa, huwag magmamaliit ng kapwa. Sinabi ni Jesus, iwasan ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sa ating lipunan ngayon, napakadaling manghamak ng mahihirap, ng mga kapuspalad, at ng mga taong nagkamali. Bilang deboto ni Jesus Nazareno, maging katulad din tayo ni Santa Clara na nakita ang mukha ni Kristo sa mga mahihirap, mga nangangailangan, mga may sakit, at nasa laylayan ng lipunan. Nawa, matutunan nating maging maliit sa paningin ng mundo upang sa araw ng paghukom, tayo ay maituring na dakila sa kaharian ng Diyos. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.